Hi friends! Naghahanap ba kayo ng activity na pwede nyong gawin ng mga office mates nyo after work? Kung oo, samahan nyo kami ngayon maglaro ng mga office mates ko ng badminton. And we will show you a place na pwede nyong paglaruan. Maglalaro tayo today sa The Upper Deck. Ipa-flash ko yung buong address dito, so hanapin nyo na lang. At ito na nga yung badminton activity namin for the start of the year. By the way, ang prices niya is 700 pesos per hour sa court. Covered na nun yung 4 players, tapos yung mga exceeding magbabayad na ng 150 pesos each. So, compared dun sa last na pinaglaruan natin, mas mahal talaga siya. Pero makikita nyo mamaya yung difference. At pag nakarating na nga kayo doon sa area na yon, magtatanong lang kayo sa guard kung saan located yung upper deck. It's inside a building, so kailangan nyo mag-log at kailangan nyo mag-elevator paakyat. It's located in the 6th floor and you'll see it in its full glory. Before I start, disclaimer lang, hindi po ako professional badminton player. Ako at ang mga kasama ko ay casual lamang. These are just my thoughts and opinions at hindi po tayo in-sponsoran ni Upper Deck. Now, on to the review. I think sa kanila yung buong floor at ayun nga, meron ditong reception pero wala kaming taong nakita. So we had to wait for a while para hanapin sila ate. At first impressions, talaga namang night and day yung difference sa pinaglaruan namin last time. Meron silang 6 na court, merong mga upuan ng mga umpire, maayos yung net, sobrang ganda ng friction ng flooring. Yung mga lights naman ay placed sa side ng court so hindi ka masisilaw. May free water refill din. Magkatabi yung basketball court tsaka badminton court. So pwede mo silang gawing entertainment during breaks. At yung CR sobrang laki. Merong sauna, merong cubicle for shower, at higit sa lahat hindi mapanghe. Mabango CR dito. Pumasok na kami sa loob and natulala na lang kami sa ganda ng lugar. Lahat din ng mga mali namin ginawa last time itinama na namin. Unang-una syempre nag-stretching na kami. Napakahalaga nito kasi pag di kayo nag-stretching, bedridden kayo kinabukasan. Since walo din kami, nag-pair up na kami. Itong office mate ko na si Boss Eds bumili pa ng damit. Hindi pa daw siya excited at ayaw niya maglaro. Sobrang fun talaga pag lahat kayo amateur. Masaya kasi pinagtatawanan niyo yung mistakes ng isa't isa, kung paano gumalaw, yung mga errors, at syempre yung pag-dive sa court. Para sa content lang yan, syempre. Sadya ko yan. At ito namang si Boss Eds, todo bigay. Halos lahat ng laro nilaruan niya. Tandaan nyo, yan yung nag-decline at ayaw maglaro. Lahat kami na naglaro last time, sobrang na-appreciate tong lugar na to. Ang laki lang ng glow up namin. Pero yun nga, I think ang pinaka-con lang is mas mahal siya. Pero walo naman kaming naglaro, kaya I think 250 each lang kami. At ayun nga, the facility is just too good. Bukod sa badminton kasi madami pa kayong pwedeng gawin. Hindi kami sobrang napagod tulad ng last time. And yung air hindi ganun ka-thick. So yeah, doon na magtatapos yung review natin. Overall, I highly recommend this place. Hello, so ano pong comment mo sa mga players natin ngayon? Very funny. Paano pong funny? Sobrang healthy lang na meron kayong stress reliever because when stress piles up and wala kang ginawa about it, sasabog ka. That's why I appreciate these people na game lang. It's really cool to have these kinds of people around you. Lalong-lalo na kung stressful yung environment. Kitang-kita nyo naman yung pag-release sila ng stress sa mga palo nila. Dumating na yung 11 PM at tapos na yung time namin. We only booked the place for 2 hours pero feeling namin bitin pa. Kasi medyo late na rin kami dumating. Nakakapagod pero sobrang saya at definitely we'll try to go back here. We parted ways at mukha namang walang mag-ESL tomorrow. Sumabay na rin ako sa manager namin. Kasama din namin yung ayaw mag-badminton. At grabe yung mga chismis na nalaman ko. Hindi ko siya pwedeng ikwento. Pero kung i-leave out ko yung audio, puro blip lang yung maririnig nyo. Ganun na kasi yun. Ko pa nung college. Pero close ba kayo? Lagi niya akong tapos alam mo, may parang 8 PM niya pa ako, gano'n. Tapos yung time na yun. Hindi ko alam kung nag-badminton siya or nag-inom kasi parang lasing na siya. Madami kaming napagkwentuhan. At di namin namalayan na nakarating na kami dun sa bababaan ko. Nag-grab na lang din ako pa uwi kasi nakakaya naman magpahatid. Sobrang out of way niya na. At pagdating ko nga, inabutan ko yung wife ko sa lobby. Iniwan niya sa loob ng bahay yung susi niya. Pero since pagod na tayo, umakyat na lang tayo. At yun nga, umakyat na kami at gusto ko na magpahinga. Sobrang ubos yung energy pero happy. Thank you for watching. Follow nyo na rin yung page. And I'll see you in the next one.
Bye!